Ayan. Hello po. Tap, tap, and share tayo mga ma'am sir. Tap, tap, and share po tayo. Tap, tap, and share tayo. Ayan. Hello po. Good evening everyone. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi. Tap, tap, and share po tayo mga ma'am sir. Tap, tap, and share. Ayan. Hello, hello, hello. Good evening everyone. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi. Tap, tap, and share po tayo. Tap, tap, and share. Yan, ayan kakabalik lang po ni Teacher Sepi mga ma'am sir kasi papastart na po yung nag-set up lang po si Teacher Sepi. Ayan, hello po. Good evening everyone. Good evening, good evening. Tap tap and share po tayo. Tap tap and share. Tap tap and share po. Tap tap and share. Tap tap and share po tayo. Tap tap and share tayo mga ma'am sir. Tap tap and share tayo. Tap tap and share. Hello po. Good evening everyone. Magandang gabi, magandang gabi. Ayan, tap tap and share po tayo pag umabot tayo ng 1,000 likes. Mag-start po tayo agad-agad. Ayan, hello po. Good evening, good evening, good evening. Good evening po. Good evening, good evening, good evening. Ayan, hello po. Good evening everyone. Tap 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 tayo mga ma'am sir. Tap tap tayo pag umabot tayo 1,000, start po tayo agad-agad. Ayan, hello po. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Magandang gabi po. Magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Ayan. Hello, 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 hello. Good evening po. Good evening, good evening. Ayan, tap tap po tayo mga ma'am sir, tap tap tayo, abot tayo ng 1,000. Ayan, hello po, good evening everyone. Ayan, gusto niyo mag-start na lang tayo? Gusto niyo po mag-start na tayo? Pa-comment ako ng maraming yeses. Kung gusto niyo po mag-start na po tayo, pa-comment po ng maraming yeses. Ayan, kung gusto niyo po mag-start na tayo, pa-comment po ng maraming yeses. Maraming yes dyan sa chat box mga ma'am sir. Hello po, hello, hello, good evening everyone. Kung gusto niyo pong mag-start na tayo, pa-comment po ng yes, pa-comment ng yes, pa-comment ng yes. Ayan. Hello po, good evening. Audible ba si Teacher Seppi? Audible po ba si Teacher Seppi? Ayan. Hello po, good evening everyone. Good evening, good evening, good evening. Okay, ayan. Sige, sige. Start tayo with our first question mga ma'am sir. The quality of the materials and the efficiency of the workers blank improve significantly. Has, have, is, was. Ayan. O, anong ano natin? B. Ayan. Anong sagot natin dyan mga ma'am sir? O anong ano? Ayan, ano ang ano natin dyan? Subject? Ano po ang subject natin? Ano po ang subject natin dyan, mga ma'am sir? Ano po ang subject natin dyan? Ano po ang subject natin? Subject, subject po, subject. Ayan, hello po. Good evening, good evening, good evening. Okay, very good. Ayan. So, ang subject natin dito, mga ma'am sir, check natin. This is compound subject joined by the conjunction. Ay, wait lang. Change ko lang yung kulay ng pen natin. Ayan, joined by... Hala, sorry. Saan na tayo? Okay, ayan dito. Joined by the conjunction and. Ayan, conjunction and. That means, ayan, compound subject joined by the conjunction and. Tapos may article pa after ng and. So that means, dalawa yung subject natin dyan. Two different things. So the quality, ayan, and the efficiency po ang subjects natin. So compound subjects po yan mga ma'am sir. Plural subject tayo. So we need plural verb. Okay, ayan, singular, plural, singular, singular, base. Ayan, anong sagot? Ano ang sagot? Ano ang sagot natin dito? Anong sagot? Anong sagot? Sige nga, sige nga. Ano ang sagot? Pwede pang magbagong buhay mga ma'am. Ayan, pwede pang magbagong buhay. Yes po. 'Di ba? Ang tamang sagot diyan, of course, letter B. Naku ha. Tandaan niyo 'yan ha. Compound subjects joined by the conjunction and tapos usually may article the. Definite article the after ng and, that means the two subjects are two different things. Okay? Nakuha? Ayan, sige, sige, pa-screenshot po tayo. Ay, sorry, sorry, naano ko pala dito. Ayan, Ayan, pa-screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Naglalay po ako ng hapon at saka gabi po. Ayan, di po mano mga ma'am sir yung time. Basta follow nyo lang po ako para ma-notify kayo every time na mag-live ako. Okay, ayan. So, solve for x squared minus 5x plus 6. Ayan, again. X squared minus 5x plus 6 is equal to 0. So, solve for the value of x. Ano yung mga values ng x's? Remember, ang pinakamataas nating exponent is 2. Ayan, so that means there are two values of x here. O, paano ba yan?
Oh, ganito lang 'yan mga ma'am sir ha, ganito lang 'yan ha. Factor method lang tayo para mas mabilis, okay? O factor natin yung una, that is xx, okay? Ayan, 'yan yung value ng x mo, hanapin natin. Tapos, eto mga ma'am sir, ano yung factor ng 6 na pag i-add natin, magiging middle term? Nakuha? Ano yung mga factor ng 6? Ayan, o anong factors ng 6 pag i-add natin magiging middle term? So that means, eto, meron tayong 6 times 1. 6 plus 1, that is 7. Yung isa naman, 3 and 2, di ba? 3 times 2 is 6, 3 plus 2 is 5. Kaso lang, negative 2 mga ma'am sir. So that means, 2 negative yan kasi i-add natin dyan, negative 3 plus negative 2, that gives us negative 5, di ba? So that means this one is minus 3 and minus 2. O dalawa, mayroon na tayong equate natin yan sa 0. Bawat isa, x minus 3 is equal to 0. X minus 2 is equal to 0. Transpose natin yan, x is equal to 3. And then, transpose din natin ito. Magiging x is equal to, ayan, is equal to 2. Positive. Mag-change siya. Pag nag-transpose tayo, mag-change ang sign nila. So, that means 3 and 2 mga ma'am sir, that is letter B. Ayan, nakuha, nakuha. Nakuha mga ma'am sir, nakuha. Pa-comment nga ako ng 1 kung nakuha. Pa-comment ng 1 mga ma'am sir. Pa-comment ng 1. Ayan, tap po tayo mga ma'am sir. Gusto niyo po ba i-repost ulit ito ni Teacher Seppi? Gusto niyo po ba i-repost ito ni Teacher Seppi? Gusto niyo ba i-repost? Ayan, gusto niyo i-repost si Teacher Seppi? Ayan, kung gusto nyo i-repost si Teacher Seppi mga ma'am sir, paabutin natin ng 100,000 likes. Tap-tap lang po tayo habang nanonood. Okay? Ayan, sige, sige, dito tayo. And then of course, follow me mga ma'am sir para ma-notify kayo every time na magla-live si Teacher Seppi. Okay? Ayan, dito tayo. One of the teachers who blank, recognized for excellence, blank absent today. Where is, was are is, or where are? Ayan, o anong sagot natin dyan? Ano ang sagot natin dito? Naputol, naputol. Wait lang. Ayan, oo, Ayan, so dyan tayo. Okay. Dyan tayo, dyan tayo. Anong sagot natin dyan, mga ma'am sir? Ano ang sagot? Ah, ano ang sagot? Ano ang sagot? Check natin. Ano po yung ano natin? Meron tayo ditong tinatawag na relative clause. Ayan. Ano nga yung relative clause? Pag sinabi nating relative clause, mga ma'am sir, relative clause, it functions as an adjective. Okay? Now, since it functions as an adjective, it must modify the word nearest to it or nearer to it. Okay? Ayan. So, adjective plus noun lagi yan. Okay? Ayan. Noun plus adjective or adjective plus noun. Ngayon, ano yung relative clause natin? Usually, nag-start po yan ng mga WH at saka H. Okay? Ayan. So, eto siyang relative clause natin mga ma'am sir. Okay? Ayan. Yan yung clause natin. Okay. Now, kung relative clause yan siya mga ma'am sir, ito yung menobotify niya which is the teachers. Okay? So, ang subject natin is teachers. Okay, for this relative clause. Ngayon, ang verb natin dyan, mga ma'am sir, this is plural, di ba? Ayan, sa relative clause ha, it modifies the teachers, and teachers is plural, so dapat plural yung verb natin dito. Ayan, ito lang yung plural, di ba? Plural. Tapos, ito din plural. Letters, between, plural din pala si letter E. Ayan, so wala na tayo, cancel na natin si letter B at saka C. Ngayon, yung ano natin dito mga ma'am sir, yung verb natin dito mag-a-agree, yung verb natin dito mag-a-agree dun sa main verb kasi pwede nating tanggalin yung relative clause dyan. Okay? Pwede nating tanggalin yung relative clause. Magiging ano tayo, one of the teachers, blank absent today. Okay? Ang subject natin is one for this one. So singular subject, singular verb here. Okay? Now, singular, this is singular, at saka, this is plural. So, cancel na si letter E. Between A and D na lang. A and D. Ngayon, sabi dyan, today. Today. Ayan. So, that means, ang sagot natin is, ano? Ano ang ano natin dyan, mga ma'am sir? Ano ang sagot? Ano ang sagot? Yes po, letter A tayo dyan, okay? One of the teachers who were recognized for excellence is absent today. Okay, ayan. Sige po, pa-screenshot mga ma'am sir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tandaan nyo na yung relative clause na yan kasi may mag-ano na naman dyan, may magagalit.
Ayan, sige. O, relative clause ha, iba yung ano, iba yung ano, prepositional phrase at saka yung relative clause. Mamaya mayroon tayong question na nagano yung prepositional phrase lang. Okay, dito tayo. What is the simple interest on 5,000 at 6% per year for 3 years? Ayan. Oh, this is simple interest mga ma'am sir. That is I is equal to PRT po. PRT. Patap-tap and share tayo mga ma'am sir. Patap-tap and share. I-repost po ito ni Teacher Seppi. I-repost po ito ni Teacher Seppi pag umabot tayo ng 100,000 likes. Okay? Tap-tap and share habang nanonood kay Teacher Seppi mga ma'am sir ha. And then follow me para ma-notify kayo. Ayan. So, okay, dito tayo. I is equal to PRT mga ma'am sir. Okay, ayan. So, this is our principal. This is our rate. Ayan. Ito naman ang T natin. Okay, in years or annual or per year yan ha. Yung ano natin sa simple interest, ang time natin must be in years. Okay? Ngayon, mga ma'am sir, I is equal to compute natin yan. P which is 5,000. Ayan. So, 5,000 times 6%. Ayan, oh 6% yan ha, sorry. Ayan, 6% times 3, okay? Ngayon, dito tayo. That is 5,000 times 6 times 3 mga ma'am sir, 18% po yan. Okay? Ayan. So ganito yung gagawin natin dyan mga ma'am sir. Paano po ba natin i-compute yan? Without calculator ha? Without calculator. O pwede natin pwedeng ganito ha. Ito, dalawang method natin. Pwede natin ganitong 5,000 times 0.18, di ba? Ayan. Tapos, magiging i-cancel. Pag may 00 yan mga ma'am sir, cancel natin dalawang 0. Magiging 50 times 18 na lang po yan. And 50 times 18, how much po yan? That is 900. Okay, nakuha? Nakuha mga ma'am sir, nakuha? Ngayon, meron din tayo dito. Okay? Ayan, isang ano natin, 5,000 times 18%. Ipapakita ko sa inyo ha. Papakita ko sa inyo yung ano, tawag nito. Yung, tawag nito? Dalawang method. Nasa inyo na po. Ayan, wala na sa ano ko. Ayan. Okay, yung sa number 1, of course, ito na yung decimal method natin. Okay, yung usual na ginagawa. Ito naman mga ma'am sir, mayroon tayong ano, pag ganito, pwede din nating, this is applicable ha, ang 18% mga ma'am sir, this is equal to, ayan, 10% plus 5% plus 3 times 1%, 'di ba? Ayan, 1% po 'yan, sorry. Tatlong 1%. Ngayon mga ma'am sir, ang kukunin natin diyan, ang 10% ng 5,000, cancel tayo ng isang zero. So that is 500, okay? Plus ang 5% is kalahati ng 10%, kalahati ng 500, that is 250 naman, okay? Plus 3 times ang 1% mga ma'am sir, tanggal tayo ng isang zero dito sa 10%. Ang 10% is 500, tanggal tayo ng isang zero, that is 50 naman. Okay? Okay. So this is chunking method ha. So lipat ako sa taas kasi natabunan yata. Ayan, wait lang. Okay, ang kasunod dyan, tapos ang kasunod dyan, wait lang. Uy. Wait lang. Ayusin ko kasi medyo malaki yata. Wait lang ha. Ayun. Nagkasya na. Okay. So, that is, ang kasunod dyan, 500 plus 250 plus 500 plus 250, 500 plus 250 plus 150, that gives us 900 still. Okay? Parehong 900. Chunking method. Halimbawa, ganito ha. Paano ko yung chunking method? Kasi actually, ang chunking method mga ma'am sir is very applicable sa lahat po. Lahat po yan. Lahat. Halimbawa, how much po ang 13% ng ano? 13% of 700. Okay? 13% of 700 mga ma'am sir. Ang 13% mga ma'am sir, this is equal to 10% plus tatlong 1%. Okay? Ayan. Pwede ding 1% plus 1%. Hindi natin pwedeng gamitin 3% kasi mas mahirap yon. Okay? Now, ang 10% ng 700 mga ma'am sir, cancel tayo na isang zero. So magiging 70. Nakuha? 70 plus tatlong. Ayan, 10% neto mga ma'am sir. 10%, 1% is kuha tayo ng isang zero doon sa 10%. So kuha natin yan. So 3 times 7 po. And this is 70 plus 21, that is 91. Nakuha?
Ayan, yung chunking method mga ma'am sir, this is really very applicable sa ano po, sa actual civil service or kahit anong test man, lalo na't walang calculator na inaalaw na pwedeng gamitin. Okay? Ayan. So, pwede nyo i-practice po yung mabilis po. Yes po, mas mabilis po yan siya mga ma'am sir, pero it's not applicable to all. Okay lang to siya pag ganito may mga 00. Okay lang po yan pag may mga 00. Halimbawa, pag hindi na yan siya 00, pag decimal, wala na. Patay na tayo sa oras. Okay? Ayan, nasa inyo naman po yan mga ma'am sir kung saan kayo comfortable. Nasa inyo po yan kung saan kayo comfortable na isolve yung problem. Okay? Ayan, ang sa akin lang as coach, pinapakita ko sa inyo yung mga methods and techniques. Okay, screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next po. The committee as well as the chairman blank agreed on the proposal. Ayan, oh. Anong sagot natin dyan mga ma'am sir? The committee as well as the chairman blank agreed on the proposal. Is it R, were, have, has, or B? Now, committee is, ano tawag natin dito? This is collective noun. Now, pag collective nouns mga ma'am sir, pag acting as a unit plus singular verb tayo dyan. Okay? Pag acting separately, okay, lahat ng members pag they are not acting as a unit or they are acting separately, plural verb tayo dyan. Okay, so in this case, ang ano natin sa question na to, the committee as well as the chairman, okay, blank agreed on the proposal. So buong committee po. So it is in this pattern na buong committee, that means the whole committee is acting as a unit. So dapat singular verb tayo dyan mga ma'am sir. Okay, so this is plural, 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 singular base. Okay, letter D kaagad tayo dyan. Ano naman yung ano, Teacher Sepi? Separately. O, halimbawa, the committee, blank, agree, wait lang. The committee, eto ha, ito yung sentence natin. The committee, ayan, the committee, blank, okay, dito tayo. Okay, so in this case, mga ma'am sir, tawag nito, the committee blank their own opinion. So we say, have in this case, mga ma'am sir, kasi nga, yung committee members ang inaano dyan, nire-refer dyan. Yung committee, hindi sila buo. Bawat isa sa members, may kanya-kanyang opinion. So that means, they are acting separately. So dapat plural verb tayo dyan. Isa pang indicator dyan na they're acting separately is yung individually, one by one, ayan, yung mga ganon, okay? Tandaan niyo yung mga ganon. That means, pag collective nouns na may one by one, individually, ano pa ba? Mayroon tong mga ano eh. Basta pag ganun mga ma'am sir, plural verb siya. Okay? Ayan. Sige po. I-repost po ito ni Teacher Sappy mga ma'am sir. Don't you worry. Okay? Ayan. Sige po. Pa-screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next po. A number is decreased by 20% and becomes 160. What was the number? Or the original number? Ayan, o dito tayo. A number is decreased by 20% and becomes 160. So what is the original number? Okay, so dito tayo ha. O, kunin muna natin. Ano yung original number? So that means mas malaki dito sa 160. Okay? Ayan, o. O. Pwede tayong mag-chunking mga ma'am sir. 20%, 20%, 'di ba sabi ko kanina, pag chunking chunking. Dito tayo sa chunking method. Okay, chunking method, wait lang. Okay, dito tayo. Pwede nating gawing ganito. 20% 20% ang 10% at saka plus 10%. Kasi ang 20% is 10% plus 10%. So kunin natin yung isa, 'di ba? Sabi ko mag-cancel tayo ng isang decimal place. So that means this one is 18. This one is 18, 'di ba po? Ayan. Kung i-add natin 'yan, ang 20% niya is 36.
Tapos, 190, this is 19 plus 19, that gives us 38. O, diba? So, 200 naman, this is 20 plus 20. Ang 10% ha, so 40 po yon. Ngayon, 221 plus 21 naman. 10% of 210 is 21. So, dalawang ano natin, that's 42. Of course, this one is 22 plus 22. That gives us 44. Ngayon, i-minus natin to silang lahat mga ma'am sir dun sa ano. 180 minus 36, that is less than 160. So, wala na tayo sa letter A. Sa 190 naman, 190 minus 38, that is still less than 160. 200 minus 40, that gives us 160 po. And of course, letter C ang sagot natin dyan. Nakuha. Another method. Another method. Pwede natin gawin ganito mga ma'am sir. Yung isang method natin. Ang 20%, decrease ng 20%. Remember, yung a number dyan is 100% ha. Buo yan, original. Okay? So, minus 100% minus 20%, pwede natin gawing 80% yan. Okay? So, 80% of the original number is equal to 160. Pwede to. Okay? Now, to solve for x, ganito mga ma'am sir, to solve for x, ganitong gawin nyo ha. Pag ganito na yung problem, x is equal to 160, lagi nyong i-multiply ng 100 divided by 80. Nakuha? Yung percentage natin magiging divisor, yung ano natin dito, i-multiply natin ng 100. Okay? Kasi that's percent. Okay? Tandaan na, laging multiply ng 100. Tapos this one, x is equal to 160 divided by 80. That gives us 2 times 100. And that is 200 po. Nakuha? Nakuha? Ayan. So, pwede nyong gamitin kahit saan dyan, mga ma'am sir. Yung first ano natin, yung first method natin, pwede ito pag mabilis yung ano ninyo. Mabilis yung mental calculation or ability or skills ninyo. Okay? Pwede din sa letter B, mas mabilis din. Kailangan nyo lang kasi i-practice ito, mga ma'am sir, kung saan po kayo mas comfortable. Okay? Ayan. Pa-screenshot po, mga ma'am sir, and then follow me. Tap and share tayo. Tap and share. Gusto nyo ba i-repost ito ni Teacher Seppi? Ayan. Gusto nyo ba i-repost ito ni Teacher Seppi? Ayan. Gusto nyo i-repost ito ni Teacher Seppi, mga ma'am, sir? Ay, wait lang. Parang nag-ano yung camera ko. Ayan. Gusto nyo ba i-repost to? Okay, sige. Pag gusto nyo i-repost, mga ma'am, sir, ano tayo? Deal tayo. Paabutin nyo po ng 100,000 likes yung live na ito, okay? Ayan, sige. Move on tayo. Oy, sa mga gusto palang sumali, mga ma'am, sir, naka 50% discount tayo ngayon sa civil service. Ayan, so from 1,500 na lang po yan. Mag-umpisa na po tayo next weekend, okay? Mag-umpisa na tayo next weekend. Ako muna yung magde-discuss lahat ng mag-ano po tayo, content-based lecture po muna tayo. Lahat ng math ang uunahin natin para well-equipped ang lahat para sa mathematics, okay? Lahat doon nakaano na po siya yung tawag nito from naka-inductive method po yung coaching ni Teacher Seppi sa mathematics. Kaya pwede kayong sumali habang naka 50% discount, mga ma'am sir. Message nyo lang po ako dito sa Blue App po. Blue App page si Teacher Seppi, yung may 1.3 million followers. Blue App ha. Okay, ayan. Sige po. Dito tayo. Next question. Mathematics along with physics and chemistry blank considered a core subject. Ayan. So, R, where is, have, B. Ayan. Anong sagot? Anong sagot, mga ma'am sir? Ano ang sagot? Yes po, mga ma'am sir. Follow me. Okay, follow me. Dito tayo. Mathematics along with physics and chemistry blank considered a core subject. Ayan. Anong sagot? Ano ang sagot? O ano bang subjects natin dito? Or subject or subjects? Ano po bang subject natin dito? Okay, ayan. So, ang subject natin, mga ma'am sir, is mathematics lang. This is, ayan, singular subject. It looks like plural, pero that's mathematics. We don't say mathematic, di ba? As noun. Okay. Along with, this one is only introducing, they just add information. Tawag natin dito mga intervening phrases, okay? Intervening phrases po, okay? Ayan, intervening phrases, and they don't affect the subject-verb agreement. They just add information, and usually they're separated by 2 commas, okay? Ayan, sige. And of course, mathematics singular subject, so singular verb tayo here, okay? This is plural, singular, plural base, okay? So letter C tayo dyan, okay? Okay, yes po, salimpusa lang po sila. Okay, pa-screenshot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next po, if 5 workers can complete a task in 12 days, how many days will 8 workers take?
The same rate ha, same rate. Ano yung ano natin dito? Anong sagot? Ayan. Sige, sige. Sinong gustong bumili dito ng materials ng civil service? Gusto niyo mag-prepare din si Teacher Seppi? Ayan. Oy, sige. Tinatapos ko actually, may tinatapos akong materials. I'm planning to publish it or sell na lang dito sa TikTok. Isi-sell ko na lang dito sa TikTok. Yung sa mathematics ay ano lang siya, tawag nito activity workbook siya. Para ma-master niyo lahat nung ano ng civil service. Yung sa mathematics part, kailangan yung panoorin yung mga videos ko para ano nyo, ma-enhance yung skills nyo, mathematical skills nyo. Okay? Ayan, I'll be announcing how much would that be pag natapos na siya mga ma'am sir. But as of now, nasa almost 200 pages na po siya. Ang solution, mga ma'am sir, ganito. Um, ang gagawin ko sa math is ganito. Magbibigay ako ng explanation sa isang concept tapos may activity tayo sa baba. Gagawin niyo 'yon using the method that I'm gonna show you. Inductive method 'yan. Lahat ng concepts na covered ng mathematics i-discuss ni Teacher Seppi and then sasagutan din ninyo. Okay? Ayan, so ganun siya. Para mas ma-master nyo yung mathematical skills nyo, okay? And then follow me. Kung gusto nyo mag-avail nun, I'll be announcing it next week ha. Next week ko i-announce kung magkano yon. Kung gusto nyo ng hard copy or soft copy po. Kung soft copy naman, pwede naman tayo magano sa soft copies. Kaso lang, ah, yung mga nagbebenta, hindi nyo pwedeng ibenta yon kasi ang explanation naka-video siya eh. Ayan. Sige. Okay, sir. Okay, sige po, sige po, sige po. I'll be selling that ha. I'll be selling. Gusto nyo ba soft copies or hard copy? Soft copy or hard copy? Okay, ayan. Soft copy or hard copies? Kasi maraming bibili niya na nagbebenta. Kaso lang, din mabenta yung mga video. Okay, dito tayo. Pag ganito mga ma'am sir, this is what you call inverse proportion. Okay? Inverse proportion. Sige po, mag-hard copy din po actually si Teacher Seppi. Okay? Ayan, gagawa ko ng TikTok shop dito para may yellow basket din tayo. Okay, ayan. Sige, if 5 workers can complete a task in 12 days, how many days will 8 workers take? The same rate ha, yung task na yun, paano nila ay gaano nila katagal matapos yon. Okay, remember mga ma'am sir, 5 workers, matapos nila ng 12 days noon. That means, bawat isang worker sa 5 workers na yan, magtatrabaho ng 12 days. Okay? Now, let's determine the number of, how much time is required to finish that job. Okay? 5 workers. Bawat isa sa kanila mag-work ng 12 days. So, times 12 po yan mga ma'am sir, that is 60. Okay? O 60 days po matatapos yung job na yon. Ngayon, ang 8 workers po, kung 8 workers ang magtatrabaho sa 6 days na yan, 8 workers, ano ang natin dyan? Ano? Yes po, that is 7.5 days po. Nakuha nyo? Letter B tayo, 7.5 days. Remember ha, 5 workers, kung 5 workers, 12 days matatapos. Kung dadagdagan natin ng 3, magiging 8 ang workers natin, bababa yung number of days na matapos nila yung work. 'Di ba? That is inverse proportion. Tandaan nyo yan mga ma'am sir ha. Okay, ayan. Sige po. Usually, ang sa inverse proportion, tsaka yung ratio and proportion, hindi to siya pwede natin gawing ratio and proportion. So, try natin ha. 5 is to 12 is equal to 8 is to, that is 5 is to 12, tawag nito, 12 times 8, that's 96 divided by 5, that is, how much yon? That is 19 days. 8 workers magna 19 days, so hindi siya mag-work sa ratio and proportion. Okay? So, kasi inverse proportion siya. So, 5 workers, 12 days, 8 workers, 7.5 days. Okay? Pa-screenshot mga ma'am sir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. Thank you so much, Sir Rose. And Miro, thank you so much sa Heart Me. Ayan. Thank you so much po sa support. Okay. Pwede tayo tap-tap mga ma'am sir hanggang 15K. Patap-tap po muna ako hanggang 15K. Para may repost po itong video na to mga ma'am sir, patap-tap po. Tap-tap po hanggang 15K. Kaya po ba? Pwede po medyo bagalan nyo lang po magsalita. Ayan. Mabilis ba?
Sige, babagalan ni Teacher Seppi. Pero actually mga ma'am sir, mas ano na, nahirapan kayo ngayon kasi mas mabilis ako magsalita. Pero pag nasanay kayo sa akin, mas masundan ninyo. Alam nyo bakit? Mas maganda masanay kayo sa mas mabilis magsalita na coach kasi unang-una, pagdating sa actual, may time allotment ang exam mga ma'am sir. Hindi pwedeng bagal-bagalan natin. Mas magandang sa coaching pa lang, nasanay na kayo sa mabilisang pagsusolve para makuha, ma-imbibe nyo din po yung ano na yon. Actually, mai-imbibe nyo talaga yon pag masanay kayo sa mabilis na coach. Pagdating sa actual, mabilis na rin kayo. And hindi kayo hahabol ng oras. Okay? Ayan. Sige. Ganun lang siya. Pero pwede naman itong balikan mga ma'am sir. Kasi i-repost po ito ni Teacher Seppi pag umabot tayo ng 100,000 likes. Kaya po ba? Kaya po ba? Kaya po ba sa 100,000 likes? Ayan, i-repost po ito ni Teacher Seppi pag umabot tayo ng 100,000 likes. Yung i-publish nyo po ba, sir, hard copy, parang updated questions for CSE? Workbook siya, mga ma'am, sir. Ganito kasi yun, mga ma'am, sir. Ganito yun, ha? As coach po, sa sobrang tagal ko na mag-coach, ganito yon. May mga questions kasi na verbatim na bumabalik. Okay? Eto ha, makinig kayo. May mga questions na bumabalik verbatim, pero majority of the questions hindi bumabalik mga ma'am sir. Okay? Hindi yan bumabalik. Ngayon, the best na gawin ninyo is to practice and improve your skills sa lahat ng concepts na covered ng CSE. Kasi pag bago-baguhin man yung question, same concepts po yung mga ma'am sir. Pag alam nyo po yung mga concepts na yon, kahit gaano kahirap na question, alam nyong sagutan. Kaya si Teacher Seppi nag-develop ng workbook para sa civil service. Tapos pag naano nyo yon, magbibigay din naman ako ng mga questions sa last part nyo, nun, okay? Pati free mock test, magbibigay din po ako sa inyo, okay? Kahit hard copies yon. Ayan, so mayroon lang po tayong mechanics kung paano mag-ano doon, ha? Ayan, sige, sige. Okay. Yes po, pag ganito ang type ng problem, ganito ang formula of course. This is ratio, inverse proportion, okay? Bakit 60 days? Ganito kasi yan mga ma'am, sir. Oh. Ayan, 5 workers. Pag nag-work sila, 12 days sila matapos yung job. That means, bawat isang worker, 12 days po yun. 'Di ba? Ayan, 5 sila mga ma'am, sir. 12 days, 12 days, 12 days, 12 days. 5 silang mag-work eh. I-add nyo yan mga ma'am, sir. That is the total amount of time na matapos yung job na yon. Nakuha? Kaya siya 60 days. Okay? Kaya siya 60 days. Yung 60 days na yan, yun yung amount ng time na matapos yung job. Ngayon, i-divide natin yan sa 8 workers. So, 7.5 days na matapos yon. Nakuha? Okay, ayan, sige. Pwede nyo po to balikan mga ma'am sir. Pwede nyo balikan kasi nga, i-repost po ito ni Teacher Seppi, okay? Oh, one of the students blank failed the examination. Have or has B. Ayan. Sige, sige. I think May ang start ng ano. Wait lang ha. Check, double check ko mga ma'am sir. Di ko rin na-check. Ayan, wait lang, wait lang. Kailan ba ang ng civil service? Wait lang ah, hindi ko kasi na-check yung mga ma'am sir, na busy sa coaching si Teacher Seppi. Exam date is August 9, 2026. Of course, ang application period is May 14 hanggang June 10. Nakuha? Yes po, May 14 hanggang June 10. Tapos, ang exam date is August 9. Ayan, pwede nyo pang paglalabas na yung materials ko mga ma'am sir. Pwede nyo pang anuhin yun. Pwede nyo gawin yung mga work activity natin doon para mas maano nyo yung pag-take nyo sa August 9, maipasa nyo yung yung civil service. Okay? Ayan, sige. Pag mga ma'am sir, next week, na yon. I-announce ko na kung magkano. Okay, dito mga ma'am sir ha. Ito yung sinasabi ko kanina. Di ba kanina nagsabi akong mayroon tayong relative clause. Dito, prepositional phrase lang po ang meron tayo, student. So ano yung subject natin dito? Sige nga. Ano ang subject natin dito? Okay, very good. One lang po ang subject natin dito. That is singular subject. Di ba po? Di ba po?
Hindi prepositional phrase ang meron dito. Ay hindi hindi relative clause kundi prepositional phrase. Ito yung prepositional phrase or prepositional phrase natin, okay? Students is just object of the preposition of. Ang tawag natin dito prepositional phrase, okay? It does not affect the subject verb agreement in this case. Ang subject natin is one, so singular subject, singular verb ang kailangan natin diyan. Okay? Plural, 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 singular base. O, 'di ba? Ayan, ganun lang po siya kabilis mga ma'am sir. Nakuha? Hindi tayo mag-have. Kasi yung students mga ma'am sir is not as subject. Mayroon tayo ang gamit kasi ng noun mga ma'am sir. Ang noun ha, ito yung gamit ng noun as subject. Ayan, subject, object. Ang sa object naman natin, meron tayong direct object at saka indirect object. Okay? Ayan. Oh, dalawa yan. Tapos, meron pa tayo, object of the preposition. Okay? Object of the preposition. Eto na yun siya. Object of the preposition. Ang students, hindi siya subject, kundi gamit niya is object of the preposition. Okay? Ayan. Meron pa tayong a positive. Ayan. A positive. Ano pa ba yung ano natin dito? Blah, blah, blah. Anyways, ayan. Sana nabanggit ko lahat. Anyways, ang gamit ng students dyan, hindi siya subject, kundi object of the preposition po siya. Kaya hindi siya natin i-consider sa subject-verb agreement. Kasi nga, kaya nga tinawag na subject-verb agreement, di ba? Ang subject natin is one. So that means singular siya, singular verb ang kailangan. So letter D tayo. Nakuha? Nakuha mga ma'am sir, nakuha? Ayan, sige nga, pa-comment ako ng 2, pa-comment ako ng 2 kung nakuha. Pa-comment ako ng 2 mga ma'am sir kung nakuha. Okay, very good. Ayan. Sige, patap-tap and share tayo mga ma'am sir. Tap-tap and share tayo. Tap-tap and share tayo. Pag umabot tayo ng 100,000 likes ngayong gabi sa live na to, i-repost po ito ni Teacher Sepe para mabalikan niyo po yung mga questions. Kaya ba? Ayan. Sir Christian, thank you so much po sa Heart Me. Maraming salamat. Move on tayo. O, dito tayo. Find the average of 12, 18, 24, 30, and 36. Ano yung ano natin dyan, mga ma'am sir? O, dali, dali. Ayan. Okay. Ayan. Find the average of 12, 18, 24, 36, 24, 30, and 36. Now, wala tayong calculator ha. Mas maganda mga ma'am sir, pag coaching na ganito, dapat hindi natin mag-calculator kasi para masanay na yung sarili natin na walang gamit na calculator ha. Ayan. So, ganun po. Maawa po kayo sa sarili nyo. Kasi sa actual civil service, wala po talagang calculator mga ma'am sir. Kahit let, kahit anong exam, walang calculator allowed. Okay? And ang mga question naman sa mathematics pag dating sa mga exam mga ma'am sir, mayroon siyang mga techniques kailangan nating gawin para mapabilis at hindi na tayo ma-stuck doon. Okay? So ganito lang 'yan mga ma'am sir ha. Paano po ba magano? Ganito lang yung ginagawa ko mga ma'am sir ha, nagme-mental math ako. At this one is pag i-add natin yan 30, 'di ba po? And kunin ko yung 6 dito, i-add ko dito pala. I-add ko dito magiging 30 siya, tapos 30 of course, eto siya. Tapos 30 yan matira dito. So that's 120. Apat na 30 is 120. I-divide natin yan ng 5 mga ma'am sir, that is 24. Diretso na yan. Nakuha? Oh, hindi ko na inad. 12 plus 18 plus 24 plus 36, 30 plus 36. Ang ginawa ko, kinumbine ko to, naging 30, di ba? Eto din, naging 30 siya kasi nga, kinuha ko yung 6, inad ko dito. Okay? Ayan. Tapos, of course, andito 30. Ang makuha dito, 36, tinanggal ko yung 6, magiging 30 din siya. So, apat na 30 na yan siya, di ba? Ayan. O, ganun lang. Tapos, i-divide natin ng i-divide natin yan ng 5, magiging 24 na. Nakuha? O, letter C tayo dyan. Nakuha po? Nakuha po? Ayan. May yung mga ganyang average mga ma'am sir na question. Actually, ganyan na yung ginagawa ko. Mas mabilis siya. Ayan, mas mabilis siya. Ayan. Bakit nag 110? 10 seconds. Ayan. Sige, sige. College entrance test? Yes po, pwede po yan. Pwede po yan. Saan galing yun? Okay. Ayan. Sige, sige. Eto mga ma'am sir ha, ito. 12, 18, 24, 30,
at saka 36. Eto siya, inad ko yan, naging 30. Okay? Etong 6, kinuha ko yan dyan. I-add dito, naging 30 din. Tapos 30 din. Tapos eto siya, binawasan ko ng 6, naging 30. Kaya kung i-add natin yung apat na 30 na yan, 120. Di ba po? 120. So divided by 5, that gives us 24. Okay? Ayan. Oh, that's yes. Plus minus lang 'yan. Okay, sige. Screenshot. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Balikan niyo po 'to mga ma'am sir. Balikan niyo po 'to ha. Basta paabutin niyo po ng 100,000 likes. Kaya ba? Ay hala, yes po. Sorry, sorry. Ay hindi. Bakit naging 40 yung ano? Hindi naman 40 si 12 at saka 18. Hindi siya 40. 18 at 22 dapat 40. 12 plus 18 is 30 lang po mga ma'am sir ha. Ayan, sige, sige, dito tayo, dito tayo. Ayan, okay, move tayo, move tayo. Okay, dito tayo, dito tayo. The number of applicants blank waiting outside for the interview. Ayan. The number of applicants blank waiting outside for the interview. Ano ang sagot natin dito? The number of applicants, again, ang gamit ng noun, ang gamit ng noun, ang gamit ng noun. Check natin ha, check natin. O, dito ha, yung subject natin, pag sinabi nating the number at saka yung a number, dalawang expressions ito mga ma'am sir. A number, pag a number, plural verb tayo dyan. Okay? Ayan, plural verb tayo dyan. Ito naman, pag the number, singular verb tayo dyan mga ma'am sir. Ang subject natin, of course, here, okay? Although meron tayong applicants, object of the preposition ulit yan siya mga ma'am sir ha. Object of the preposition, hindi siya subject. Okay? Ayan, the number, singular verb tayo. So this is singular, plural, 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 base. O, 'di ba? Ayan, o, mabilis. Ayan, o, nakuha, 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 nakuha. Tandaan yan mga ma'am sir ha. The number, a number. The number is singular verb. A number is plural verb. Tandaan po yan ha. Ayan. Sige, sige, sige. Okay. Okay, screenshot tayo. Ayan. Pwede po ba pa 40K mga ma'am sir? Pwede pa paabot ng 40K likes? Ayan. 40,000 likes? 40,000? Ayan. Kaya po ba? Ayan. Kaya po ba? Kaya po ba? O, wag masyadong ano ha, wag masyadong ano, doon tayo nagkakamali pag sobrang eager. Ayan. O, kailangan muna nating i-analyze, i-comprehend yung question, analyze of course. Ayan. Wajen Game, thank you so much Sir Roses. Maraming salamat po. Okay, dito tayo. If 3 pencils cost 18 pesos, so how much do 10 pencils cost? I also thought it was B. Oh. Hmm. Sige, dito tayo. Mamaya ma-practice, maano nyo man yan mga ma'am sir, may mga question tayo, mga ganun din, okay? Ano ang sagot? Ano ang sagot? Ayan. Okay. Tatlong pencils, 18 yon. Okay, 18. So, that means ang one pencil is 6 pesos, 'di ba? Times 10 lang natin yan mga ma'am sir, 60 na agad yan. Letter C. Basic, 'di ba? Okay, ayan. Sige po, sige po. Ayan, pa 40K ako mga ma'am sir, pa 40K, kaya ba? Kaya ba? Ayan. Next week ha, lalabas na yung ano, lalabas na yung materials ko. Pero yung hard copy ng materials na yon, mag-aano ako ng yellow basket dito, baka by middle of May pa. Pero yung soft copies available na next week. Tapos yung ano, sa mga magte-take ng let dyan, meron po akong ano, lalabas sa National Bookstore naman na book. Okay? Ayan, book po yun. Okay, and sa mga gustong sumali mga ma'am sir ha, 500 na lang po yan. Naka 50% discount tayo ngayon. Ayan, message lang po ako sa Blue App mga ma'am sir, yung civil service review natin. Ayan, mag-start na po tayo next weekend. Okay? Ayan, sige po. Message lang po ako dyan sa Blue App mga ma'am sir kung gusto niyo mag-avail ng 50% discount. Message me with CSE.
Ayan, CSE. Follow nyo po ako dito sa Red App mga ma'am sir. Ito po ang Red App page si Teacher Seppi. Dito po ako re-repost ng mga videos natin dito ha kasi pag lalagpas ng 1 hour, maputol po yun ni TikTok. So I'll be uploading dito sa YouTube. Hala, sorry. Hala, Red App, ano, channel ni Teacher Seppi, yung may 116,000 subscribers, okay? Hanapin nyo lang po yung Teacher Seppi sa YouTube, okay? Doon ko po i-repost yung video na to para mas ano, kasi pag dito sa TikTok, kailangan lang natin matapos ng 1 hour yung video. Para mas mahaba, doon tayo sa ano ha? Okay, sige, sige. Dito tayo. Oh, the number of registered voters blank steadily increasing every year. Ayan, oh, kung inano nyo kanina yung ano natin, yung diniscuss ni Teacher Seppi, masasagot nyo agad 'to. Ano ang sagot? Ano ang sagot? Ano ang sagot, mga ma'am sir? Ano ang sagot? Oy, oy. Okay, ayan. Ano ang sagot? Ano ang sagot? Ano ang sagot? Okay, ayan, oh, 'di ba? Balik tayo doon sa question. Sana ba yung question na 'yon? Oh, dito ha, na-discuss na 'yan ni Teacher Seppi. Ayan, oh. Pag the number, singular verb tayo. A number, plural verb tayo. O dito ba, ano ba 'yan dito? Ay, ano yung question doon? Oh, the number, singular. Oh, 'di ba? Dito, the number ulit. So, that means the number, singular verb. Ayan. So, this is plural, plural, singular, plural base. Again, letter C tayo. Okay? Ayan. Sige. Tandaan nyo yan ha. Tandaan nyo yan. A number at saka the number. Of course, follow me mga ma'am sir. Follow me para ma-notify kayo. Every time na mag-live ako, sayang yung ano mga ma'am sir. Free. O, diba? O, dito tayo. 75% of 320. Again, 75% of 320. 75% of 320. O, eto, mag-employ ako ng, mag-employ ako ng Teacher Seppi technique naman dito. O, may technique si Teacher Seppi dito na seconds lang, masosolve niyo agad tong question na ganito. Ayan. Na-devise ko yung June 2024. Ayan, June 2024, nagamit na namin yon yung ano na yon. Itong technique na to, okay? Ayan, una-una, iano ko muna sa inyo mga ma'am sir ha. Ayan, 75%, kung memorize niyo po yung yung isang method muna, yung usual na ano natin. Pag 75% mga ma'am sir, that is equal to 3/4, di ba? Ayan, so 3/4 of 320 mga ma'am sir. O divide lang natin to. 320, understood my 1 dyan. Pwede natin i-cancel by 4. This is 1. By 4, mga ma'am sir, this is 80. O, 3 times 80, multiply natin yan. That is 240, which is letter B. Okay? Ayan. Meron ding dito. Meron ding teacher Seppi technique na pwede sa lahat. Okay? Pwede sa lahat. O, ganito ha. 75% of 320. Bilugan nyo yung dalawa. 75 times 20, mga ma'am sir, that is 1,500. Diba po? Tapos, 75 times 3 mga ma'am sir, that is 225. O, diba? Ayan. Ngayon mga ma'am sir, kunin nyo tong kunin nyo yung dalawang zero. So, that is 00. Tapos, decimal na yan. Yung 15, i-add natin dito. Plus po yan. So, that is 240. Lagay natin dito. Nakuha? O, diba? 240. Now, this is applicable sa lahat ng klase. Kahit may decimal to, pwede to mga ma'am sir. Pero ituturo ko lang siya sa isang video kasi nga medyo marami siyang tawag nito, technicalities pagdating sa decimal. Pero very easy lang to pag naano nyo. O, try natin dito mga ma'am sir. Dito ha. Dito tayo. 12% of 4,325. Sige nga, dito. Dito tayo, try muna natin, drill tayo for 12% of 4,325. I-try nyo po yan mga man sir without using calculator ha, using this teacher Seppi technique. Ayan, using this teacher, yung prepare ko material mga ma'am sir, pwede yun sa Napolcom. Sige. 25, bilugan natin yan. Yung last two ha, bilugan nyo. 25 times 12 mga ma'am sir, that is how much po? That is 300, di ba po? 12 times 3 mga ma'am sir, that is 36.
Tapos 12 times 4, that is 48, 'di ba po? Ngayon, kunin yung dalawa, 0, 0. Tapos yung 3, i-add natin dito, magiging 39. Plus yan ha. O, decimal yan ha. Tapos kunin ang 9, lagay dito. Yung 3 naman, i-add natin dito kay 48. Plus po yan. So, magiging 51. So, lagay natin dyan. O, 519. Nakuha? Ayan. Walang calculator yan. Gamit na gamit to pagdating sa actual na Oh, ratio and age problem. Sige po. Susunod tayo dyan mga ma'am sir. I-ano natin yan. Dahan-dahan muna tayo. Mag-ano muna tayo sa mga basic muna. Ang smooth. Okay, ayan. Sige. Ayan, nakakamiss naman boses mo, sir. LPT 2024. Ayan, congratulations. Pa-screenshot mga ma'am, sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan, magtago ako konti. Ayan, 1, 2, 3 kasi medyo maarte si TikTok eh. Okay, ayan. Sige po. Pwede po pa, mga ma'am, sir, pa 65K? Pwede po pa 65K? Ayan, tap-tap po tayo hanggang 65K. Pwede po? Ayan, oh. Puwede po mga ma'am sir, 65K, 65K, kaya po ba? Tap-tap po tayo hanggang 65K bago tayo mag-move sa next question. Ayan, of course, follow me. Sa hindi pa nag-follow, follow me mga ma'am sir para ma-notify kayo every time na mag-live si Teacher Seppi. Ayan, sige, dito tayo. Either the principal or the teacher is blank responsible for the error. Ayan, anong sagot natin dyan? Ano ang sagot natin dito? Ayan, uy, tap, 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 tap sila. Thank you so much sa mga nagtatap-tap. Maraming salamat po. Ayan, ire-reward po yan ni Lord mga ma'am sir. Ayan, yung mga nagtatap-tap dyan, ire-reward po yan ni Lord. Ayan, sige, sige, dito tayo, dito tayo. Ang talino mo, boss. Maganda tong live mo. May natutunan kami. Ayan. Thank you po. Thank you po. Ayan. Oh, ganun lang yan. Follow nyo ko para may maano pa tayo sa mga next live sessions natin. Okay. Yes po. Oh, either pag eto mga ma'am sir ha. Either or. Ayan. So naka-either or tayo. Either or. Meron pa yung dito mga ma'am sir, okay? Yung isa naman is neither nor. Ayan. Tapos may isa pa tayo, not only, ito, not only, but also. Ayan. Pag ganito yung mga tanungan or questions mga ma'am sir, yung subject, yung main subject natin, after neto sa kanila lagi. After nila. Okay? So in this case mga ma'am sir, the teachers, this is plural subject. So that means plural verb tayo here. This is singular, singular, plural, singular base. O, diba? Ayan. So letter C tayo. Nakuha? Nakuha? Yes, the verb agrees to the closer noun. Okay, sige po. Pa-screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, sige. Move on tayo. 4x minus 7 is equal to 21. 4x minus 27 is equal to 20. 4x minus 7 is equal to 21. Gusto niyo mag-review tapos working po kayo. Ma'am Rosie, yung live sessions po ni Teacher Seppi, yung coaching po ni Teacher Seppi, mga ma'am sir, na nire-record ko po yung live session ko. Tapos i-re-upload po yun tulad ng ginagawa ko ngayon para yung mga hindi makasali sa live session, mapapanood pa. Okay? Ayan. Sige. Pwede pong balik-balikan yung mga videos ko doon sa private group. Okay? Ayan. Kaya message nyo ako mga ma'am sir. Sayang po yung 50% discount ngayon. Okay. Hoy, dito tayo. Okay, sige. Dito tayo ha. 4x minus 7 is equal to 21. Very basic lang po ito. Transpose natin. Lahat ng walang variable, ilagay natin sa isang side. Okay? Ayan. Since may variable si 4x, lagay natin siya dito. Si 7 naman dalhin sa kabila. Pag dinala natin sa kabila mga ma'am sir, mag-change yung sign nila ha. So 21 magiging plus 7 na siya kasi negative siya on the other side. Okay? Ayan. So this is 4x is equal to 28. And then divided by 4. Ang divisor natin lagi yung may variable yung may variable. Okay, usually x naman yan. Okay, so divided by 4, x is equal to 7 po, which is letter A. Okay, ayan, nakuha. Nakuha mga ma'am sir, nakuha. Ayan, pa-screenshot po. Pa-screenshot, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Sa mathematics mga ma'am sir, it's not about memorizing concepts. It's about practice. More practice makes you better. Ayan, ganun po sa mathematics mga ma'am sir, okay? Ayan, kailangan lang po actually i-practice. Bawat concept, i-practice niyo yung methods, yung logical steps para kung paano siya i-solve para tawag nito, maano niyo yung ano niya, tawag nito, way or method paano isosolve yung problem. Okay? Ganun lang po sa math. Practice makes perfect. Okay, dito tayo. Next tayo. The pair of shoes blank too expensive for me. Again, the pair of shoes blank too expensive for me. Okay, ano ang sagot natin dito? Ano ang sagot? Ano ang sagot? Ano ang sagot mga ma'am sir? Oh, 'di ba? Uh, uh, ah, 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 ah. ah. Okay. Pag sinabi nating ano mga ma'am sir, that is pair na nakasabi diyan mga ma'am sir. Hindi siya sinabing pairs but pair. Okay? Hindi siya sinabing pairs but pair. Okay? Ayan. Ano yung sagot natin? Ayan. Pag pair ba singular, plural? Sige nga, pair of shoes. Pair of shoes mga ma'am sir, pair of shoes. Okay, very good. Pair, that is singular, of course. Ayan, so singular tayo mga ma'am sir. Singular verb tayo here. Plural, plural, singular, plural base. Okay, ayan. O, diba? Tandaan niyo mga ma'am sir ha, pair of shoes, mga ganon. Pair of jeans. Okay, sige, 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 sige. Move on tayo. Ayan, uy, 74,000 likes na tayo. 74,000 likes. 74,000 likes na. Ayan. Pa-screenshot, pa-tap-tap pa mga ma'am sir. Ano, di bago ako mag-coaching kasi medyo matagal ako hindi nag-coaching. Ayan, I think more than a month. Ayan, sige po, pa-tap-tap pa po mga ma'am sir. Pa-tap-tap po, 100,000 para may repost ni Teacher Sepi itong live na to. Ayan, sige po. Okay, ayan. Sige, gusto niyo mag-live ako bukas ng 2 p.m.? Gusto niyo mag-live ako bukas ng 2 p.m.? Marami kayang manonood bukas? 2 p.m., 2 p.m. Ayan, 2 p.m. Okay, sige, sige, sige. 2 p.m. bukas, 2 p.m. bukas. Okay, dito tayo, dito tayo. Find the median. Median mga ma'am sir. Pag sinabi nating median, arrange lang natin from the smallest to greatest. Naka-arrange naman na siya, so the middlemost lang tayo. Dalawang dito tayo. The centermost or middlemost, yan yung ano natin. So 12 tayo median dyan. Pag odd numbers, 1, 2, 3, 4, 5. Odd numbers yan ha, middlemost. Ngayon, pag dalawa, pag even numbers yung middle, halimbawa, mag-add tayo dito ng ano, or 5, 9, 12, 15, 18, ayan, and 19. Diba? Ay, sorry. Dito tayo. Now, ano yung median natin? Ano yung median natin? Anim yan ha, anim. So ano yung median natin? Ito yung dalawang middlemost. So i-add lang natin yan mga ma'am sir. Plus lang yan. 12 plus 15 divided by 2. Ayan. So that is 27 divided by 2. That is how much mga ma'am sir? That is 13.5. Diba? Ayan. So ganun lang po. Pag even numbers, yung dalawang middlemost, add lang natin divided by 2. Pag odd number of data naman, yung middlemost lang. Yun na yung median niya. Okay? Ayan. Sige, sige. Okay, dito tayo, dito tayo. Next, ayan, sa mga gustong sumali ng ano mga ma'am sir ha, naka 50% discount tayo ngayon, 50% discount po. So from 1,500 na lang po yung coaching ngayon. Live session po tayo, daily ha, daily, 8 to 9 p.m. po, 8 to 9 p.m. po, 8 p.m. to 9 p.m. po, daily, daily, daily ito ha, daily. Umpisa ng April 25. Ayan, April 25. Ayan, message nyo lang po ako sa Blue App. Blue App po mga ma'am sir, ito po ang page si Teacher Sepi, yung may 1.3 million followers. Diyan nyo po ako i-message, okay? And of course, mamaya i-repost po ito ni Teacher Sepi sa Red App naman, okay? Red App. Ano nga ang Red App? Ayan, kayo na pong bahala. Ito po, okay? Ayan, ito po ang Red App ni Teacher Sepi, yung may 116,000 subscribers. Diyan ko po i-repost yung recorded neto, tapos pwede nyong panoorin, okay? Ayan. Sige, sige. Dito tayo, dito tayo. Statistics blank, a difficult subject for many students.
Statistics, blank, a difficult subject for many students. O, ano yung sagot natin dyan? Ano ang sagot? Ano ang sagot? Oh, 'di ba? Ayan, same. Mathematics, aquatics, calisthenics, ayan, physics, mga ganun. Okay, so that is, they look plural kasi may S. Actually, they're singular. Okay, because that's, pangalan na nila yan. Okay, ayan, singular subject, singular verb tayo here. Okay, ayan. So that's letter C tayo. Plural, plural, singular, plural, base ulit. Okay, ayan. Sige po. Next tayo, what is the value of 2 cube times 3 squared? 2 cube times 3 squared. Ayan, oh. Paano natin to gawin mga ma'am sir? Ayan, follow me mga ma'am sir. Follow me, follow me, follow me. Hala, 85,000 likes na tayo. 15,000 lang mga ma'am sir. Patap-tap po. Tap-tap po tayo, tap-tap po tayo, tap-tap tayo mga ma'am sir. Tap-tap tayo, tap-tap tayo. Ayan, no? 85,000 na tayo. 85,000 likes. Patap-tap pa po, tap-tap po. Ayan, thank you so much. Vicious, thank you so much Sir Rose. Ayan, Wajen Game. Thank you so much Sir Roses. Ayan. Oh, anong sagot? Anong sagot natin dito, mga ma'am sir? Oh, eto siya. Wag natin i-multiply 2 times 3 ha. It's not. It's multiplying 2 3 times. Okay? So 2 times 2 times 2. Ayan. Times 3 squared is 3 times 3. Oh, this is 8, 'di ba? 2 times 2 is 4. Ayan, times 2 is 8. 4 times 2 is 8. Tapos ito naman, times 9 tayo. So that is 72 po. That is letter E. Okay? Ayan, nakuha. Nakuha mga ma'am sir? Hala, yung iba minultiply to. 2 times 3 is 6. Tapos 3 times 2 is 6. So 6 times 6, 36. Hindi po. Ha? Ayan. Exponents po tayo. We're dealing with exponents. Okay? Ayan. Sige, 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 sige. Dito tayo. Ayan. Pa-screenshot po. Hala, 89K na. 89,000 na. 89,000 na. The news about the accident blank alarming. Ay, wala pong syunga sa math ma'am, sir. Ayan, sabi niya, hirap pag syunga sa math, ha. Ayan, wala pong syunga sa math. Kulang lang po talaga sa practice yan, mga ma'am, sir, ha. Kulang lang po talaga yan sa practice. Now, if you want to be good at math, pagdating sa civil service, pa-out na po next week yung materials ko, okay? Ayan, workbook po yan para sa civil service para maging ano po, one take lang ang civil service. Okay, very good. News, singular. So that means, of course, matik yan. Uy, the news. Ayan, same pa rin yan kanina. Yes po. Yes po, news, ano pa, mathematics, aquatics, ayan, yung mga ganyan mga ma'am sir, singular verb tayo dyan. Alam niyo ba kung saan ko to natutuhan yung mga ganito? Sobrang hina din po ni Teacher Seppi dati, nung high school ako, third year high school, kasi dati nga, first year hanggang fourth year lang yung ano, yung high school, dati. Ayan. Oh, sobrang old na ni Teacher Seppi. Tapos, third year na ako, hindi ko pa alam yung mga basic subject verb agreements. So, may nabasa akong book from UP, University of the Philippines. Very well yung presentation nila. Kaya dito ko din po ito na ano. Ayan, yung tenses, ano natin ng ibang ano session yan mga ma'am sir ha? Ayan. Yes po, nasa taas ako kasi pag nasa baba natatabunan yung mga ano. Okay, dito tayo. Ay, book yun na free sa amin kasi I was chosen to represent my school sa isang division event that time. Tapos, ang nag-sponsor po is University of the Philippines, yung provincial government namin. Tapos, ang mga mentors namin are from University of the Philippines. Binigay nila sa amin yun. Ayan. Sobrang old na nun. Okay. Ayan, a car travels 60 kilometers for 3 hours. So the distance covered is, ganito mga ma'am sir. Medyo maano to siya ha. Itong triangle na to. Tandaan to ha. S dito, T dito, D sa taas, pinakataas D. Okay? So paano natin kunin yung formula? Pag hindi nyo alam yung formula, kasi tatlong formulas to, medyo mahirap siya i-memorize. Ganito lang yung tingnan nyo. Okay? Ito yung triangle natin. Pagkuha, ito siya, yung ano na to is division. Okay? Ito naman, itong line na to, that is multiplication. Okay? So, to get 4S, S is equal to D over T. Nakuha? Kasi divide yung ano dito, yung line, di ba? Ayan, division yan. Tapos, yung T naman, that is D over S. Di ba? Kasi division din to dito, di ba?
Ngayon, to get 4D, that is S times T lang. Okay? S times T. Kasi multiplication to dito, di ba? O, anuhin nyo lang tong ano mga ma'am sir, yung triangle na to. Hindi po kayo mawala, mawala dyan. Mabilis lang po sa ano natin yan. Yung formula, mabilis lang natin maalala. O, dito tayo. Distance ang hinahanap. So, D is equal to S, the speed times the time. Di ba? D is equals to distance times speed at time. 60 kilometers per hour ang speed natin. Tapos, ang time, of course, is 3 hours. So, that is 80 po. 180, I'm sorry. Letter D tayo dyan. Okay? Ayan, pa-screenshot mga ma'am sir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hala, thank you so Sir Yasser DS. Thank you so much po sa your awesome. And Easy Math, thank you so much for your awesome. Ayan, thank you so much. Hala. Okay, ayan. Sige, sige, sige. Okay, ayan. Uy, 100,000 likes na. 100,000. 100,000 likes na. Ayan, sige, sige. Doon tayo sa, ano mga ma'am sir ha, sa Red App. Doon tayo sa Red App. Doon ko i-repost kasi lumagpas na tayo ng 1 hour ngayon. Okay, dito pa tayo. One of the most effective strategies that blank been implemented by the committee blank producing positive results. Eto, meron tayo ulit na tinatawag na relative clause. May relative clause ulit tayo dito. May relative clause ulit tayo dito. Ayan, meron namang magko-complain dito na ano. Ayan, may relative clause tayo dito ha. Saan dyan ang relative clause natin? Saan dyan? Saan dyan? Ano ang relative clause? Relative clause natin dito ha. Ito ha, adjective yan. Or relative clause that function as an adjective. Okay? Ayan. Ito yung relative clause natin. Pag relative clause, ano nga ang sinasabi ni Teacher Seppi? This functions as an adjective. Okay? Pag adjective yan mga ma'am sir, it always modifies a noun. Okay? Noun ang manamodify dyan. So in this case, ang manamodify niya is strategies. Okay? So this is our noun which is our subject sa relative clause na yan, plural subject. So plural verb tayo here. Nakuha? Plural verb tayo. Unang verbs natin, singular. So wala na tayo dyan. Singular ito, plural ito. Ayan, singular ito, plural ito. So cancel si letter C na rin. Singular yan, so cancel na rin. So BD tayo. Ngayon mga ma'am sir, pag relative clause, pwede nating tanggalin yan. Ang subject natin here is one. 'Di ba? Singular subject. Tapos yung verb natin yung verb natin dito mag-a-agree dito sa main subject natin. Nakuha? Hmm. Ngayon, since singular subject, singular verb tayo dyan. Sa B at saka D, this is singular, this is plural. Cancel na si letter D, letter B ang sagot natin dyan. Okay? Nakuha? Nakuha? Ayan, nakuha? Relative clause mga ma'am sir, usually WH, eto, WH, H, that, mga ganon, okay? Which, basta it modifies a noun. It modifies a noun. Yung clause na yan mga ma'am sir, modifies a noun. Ano yung noun natin dito? Itong strategies. Okay? Ayan, tandaan natin dyan mga ma'am sir ha, dyan siya lagi, yung verb natin sa relative clause, mag-agree dun sa noun that it modifies. And remember, hindi natin pwedeng ilayo yung adjective or relative clause na yan na nagfa-function as an adjective dun sa noun it modifies. Okay? Because ang tawag na natin dyan is dangling modifier, magiging dangling na siya. Okay? Ayan. Sige po, pa-screenshot mga ma'am sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yes po, naka-record po ito. Nire-record po ito ni Teacher Seppi para mamaya i-repost po sa Red App. Okay? Follow me doon sa Red App mga ma'am sir. Andito ulit tayo. Teacher Seppi Technique ulit tayo. Teacher Seppi Technique. Ayan. Dito tayo. Teacher Seppi Technique. Paano ba? Ayan, Teacher Seppi, dito Multiply natin 45 times 00, of course 00. Tapos 45 times 2, that is 90. 'Di ba? Letter C na kaagad tayo diyan. 'Di ba? Ayan, pwede yan, sir. Isa pa, isa pa, isa pa. Dito tayo ha. 13%. 13% of 3,420.
Sige nga, dito tayo, dito tayo. Dito tayo. How much ang 30% ng 3,420? Walang calculator ha. Ayan, walang calculator ha. Teacher's happy technique lang. Again, bilugan natin to. 13 times 20, that gives us how much? 260. Diba po? 13 times 4, that gives us 52. 13 times 3, that gives us 39. Diba? Kunin yung dalawa dyan, mga ma'am sir. That is our decimal. Okay? Tapos yung 2, i-add natin yan dyan. Plus po yan. Magiging 54 po. 54. Kunin ang 4, ilagay dito. Ayan, dito yan. Tapos yung 5, i-add natin dito. Plus po yan. So magiging 44 po. Ayan. So that's 444.60. Nakuha? Oh, walang calculator yan. Magamit nyo yan sa actual na exam. Ayan. Walang calculator yan. Okay, sige, sige. Okay. Ayan, ito siyang technique mga ma'am sir. Ito, this is teacher's happy technique. This is applicable to all kahit na decimal. I'll be going to create a video na yan na kasama yung decimal para mapag-aralan ninyo. Gusto nyo ba? At magamit nyo sa actual. Ayan. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Yes po. Dito, 5-digit tayo ha. 5-digit tayo. Dito tayo sa 11% of 5,600 no, 56,215. Ayan, sige nga. Dito tayo, dito tayo. Patry mga ma'am sir, patry. 56,215. Walang calculator. Walang calculator. Pwede nyo magamit to sa ibang mga ma'am sir, sa lahat ng klaseng exams. Pag ganito yung question, like 11% of 56,000, mga ganon. Okay? Bilugan ang dalawa, last two, 11 times 15, that gives us how much mga ma'am sir? 165, 'di ba po? Tapos 11 times 2, that is 22. Tapos eto ha. Ayan, 11 times 6, that is 66. Tapos 11 times 5, that is 55. Di ba? Kunin yung dalawang decimal places dyan, 65. That is our decimal po. Yung 1, i-add natin dito mga ma'am sir. Plus po yan. So that's 23. Kunin ang 3, ilagay dito. Yung 2, i-add natin dito. Plus po yan. Magiging 68. Yung 8, ilagay dito. Yung 6, i-add natin dito. Plus. So magiging 61 po yan. Nakuha? Nakuha? So lagay natin 61 dito. Ayan. That is 6,183.65. Ayan. Nakuha? Pwede nyo po yan gamitin sa kahit saang mga ma'am sir. Again daw, again. Sige, wait lang. Pwede nyo itong gamitin sa lahat ng klase ng exams ha. Pwede nyo gamitin yan sa lahat ng klase ng exams. Ayan, i-apply nyo po yan. Teacher's happy technique, dito tayo. Ayan, so 11, bilugan natin yung dalawa muna. 11 times 15, 165. 11 times 2, that is 22. Dito tayo. Ayan. 11 times 6, that is 66. Tapos 11 times 5, that is 55. Kunin ang dalawa, that is our decimal place. Here. Kunin si 1, i-add natin dito. Laging plus ha, that is 23. Kunin si 3, lagay dito. Ayan, si 2, i-add natin dito. Okay? Ayan, so ganyan yan. That is 68. Kunin si 8, lagay dito. Si 6, i-add natin dito. Plus, that is 61. Dalhin na natin si 61 here. Okay? Ayan. Diba? Nakuha ba? Nakuha? Ayan. Sige, sige, sige. Magano lang ako dyan. Pa-screenshot mga ma'am sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magpo-post lang po ako ng dyan mga ma'am sir, ng tawag nito ng video, covering all hanggang sa decimals, saka sa 2 digits, mga ganon. Lahat. Okay? Ayan. Sige, sige.
Anong channel sa Red App? Ayan, mamaya ipopost ko po, flash ko po ulit mga ma'am sir. Teacher Seppi pa rin po. Same profile name, same name dito sa TikTok. Okay? Search nyo lang po sa Red App yon. 10 pesos blank enough for the fare. Ano ang sagot natin dyan? Ano ang sagot? O, pag amount mga ma'am sir, amount ng time. Okay? Money. At saka distance. Pag amount, that is plus singular verb. Okay? Pag quantity na po, pag quantity ng time. Okay? Money. Distance, mga ganon. Okay? Ayan, pag may quantity, pag sinabi ng quantity, may number siya. Okay? Ayan, so plus plural verb tayo here. Okay? Ayan, so since amount lang siya, 10 pesos is amount of money. Amount of money, so singular verb tayo dyan. Nakuha? So this is singular, plural, I'm sorry. This is plural, singular, singular. No, bakit plural ito plural? Ayan, so base. So letter C tayo dyan. O, paano ba yung quantity? Halimbawa, 20 500 peso bills. Ayan, oh. 20 500 peso bills. Ayan. 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 Anong ano natin dyan? Be verb yan. Ano ang sagot? 20 at bakit 20? 20 500 peso bills blank stolen. Ano ang sagot natin dyan? Ang verb natin is be. Ano ang sagot? Ano ang sagot? Oh, this is quantity. May number na tayo mga ma'am sir, 20 pieces. Okay? 20 pieces or 2,500 peso bills, hindi siya amount ng money. Okay? Quantity ang ano natin dito. So, quantity siya ng money, plural verb tayo. So, plural verb ng be, that is are stolen. Okay? Ayan. Sige po, ganun lang siya mga ma'am sir. Yan. Okay, ayan. So this is ano ha, pwede naman siya were stolen or are stolen depende na lang po yan sa I mean sa ano natin, okay? Because this is what we call the passive voice of the verb, okay? Passive form po to ng verb natin, okay? Ayan, nakuha na. Pa-screenshot mga ma'am sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next tayo. Dito tayo, solve. X over 4 plus 3 is equal to 7. X over 4 plus 3 is equal to 7. Transpose lang yan. Ayan, transpose lang natin ito. Magiging x over 4 is equal to 7 minus 3 na po. So, x over 4 is equal to 4 po. Ayan. Understood my one? Cross multiply. 1 times x, we have x. 4 times 4, that is 16. Okay? Cross multiply lang yan mga ma'am sir. So, letter A tayo. Nakuha? Ayan, sige. Hanggang dito na lang po muna si Teacher Seppi, mga ma'am, sir. Ayan, pa-screenshot pala natin dito. Pa-screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bukas, magla-live si Teacher Seppi ng 2 p.m. Magla-live si Teacher Seppi ng 2 p.m. Okay? Ayan. So, dito po, sa mga gustong sumali po ng 50% discount natin, August 2026 Civil Service Review, from 1,500 po tayo, mga ma'am, sir. 8 to 9 p.m. po, daily po, April 25 mag-start. Message na lang po ako sa Blue App, yung may 1.3 million followers. Blue App, ha? Sa ano naman, meron ako dito mga ma'am sir, dito po i-repost sa Red App. Ha? Dito po i-repost kasi lumagpas tayo ng 1 hour ngayon. Ayan. So, dito po ipopost si Teacher Seppi sa Red App yung ano. Hanapin niyo po ito yung Red App ni Teacher Seppi. Search niyo lang Teacher Seppi yung may 116,000 subscribers. Okay? Yes po, kasama na po ito. Kasama na po ang final coaching dito mga ma'am sir. Kasama na po ang 3 days na final coaching. 3 days po. 3 days na final coaching po. Kasama na dito sa 500. Hanggang final coaching na po ang 500. Okay? Message niyo po ako sa Blue App mga ma'am sir kung gusto niyong sumali at humabol sa 50% discount natin. And of course, i-repost ni Teacher Seppi ito dito sa Red App ha. Red App po ito i-repost ng video na to. Okay? Ayan. Hanapin niyo po yung Teacher Seppi na yan sa Red App and then subscribe para ma-notify ka. I-repost po agad ni Teacher Seppi ngayon after ng live. Okay? Ayan. Sige po. Maraming salamat and see you tomorrow at 2 p.m. mga ma'am sir. God bless everyone. This is Teacher Seppi. See you tomorrow. Good night. Good night. Filing po May 14 hanggang June ba yun? If I'm not mistaken. Ayan. May 14 mag-start mga ma'am sir. Kailangan nyo mag-apply agad ng early. Huwag na magpa-delay kasi nga mga ma'am sir, paano pahirapan po ang slot sa civil service. So, kailangan as early as May 14, apply na. Okay?
After let to CS exam real quick. Okay, ayan. Sige, sige. Okay, maraming salamat. God bless. Good night. This is Teacher Seppi. See you tomorrow.